Talagang wala kang alam. Pinatay ko sila nang malaman nila ang totoo kong pagkatao. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga magulang ko! Hindi! Hindi ko hahayaang may buhay pang mawala nang dahil sa kasamaan mong halimaw ka! Ako ngayon ang magsisilbi mong kamatayan na maghahatid sa'yo sa impyerno! Matitikman mo ngayon ang parusang nararapat para sa'yo! Tapusan mo na! Ah! Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw kong tagapakinig. Sa araw na ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ng mag-amang magsasaka na may mutya ng lintang palay. Ang 10 taong gulang na batang si Arnold ay mahilig pumatay ng mga linta. Dahil doon, mapaparusahan siya ng diwatang si Asiana na ang magiging kapalit ay buhay ng kanyang pamilya. Pagkakalooban siya ng isang misyong tapusin ang paghahari ng aswang na abwak. Magagawa kaya nilang magtagumpay laban sa kasamaan? Ano ang mahalagang matututunan ng batang si Arnold? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng mag-ama laban sa aswang na abwak na may 2 ulo. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tay, ano po bang ginagawa natin? Bakit kailangan po natin manguha ng mga natirang palay sa mga inani nila? Pinagtatawanan na po kasi ako sa eskwelahan dahil taga-ubos daw po tayo ng tirang palay ng mga kapwa niyo magsasaka. Aba anak, wala akong nakikita masama sa ginagawa natin, ano? Kahit may sarili tayong binubukid, dapat matuto pa rin tayo maging masinop sa biyaya ng Diyos. Nakikita mo ba ang pinupulot nating sanga ng palay? Hindi ba't isang subo mo na rin yan kapag nailuto na yan at naging kanin? Tay naman seryoso po ako sa tanong ko Anak, seryoso rin naman ako sa sinasabi ko Hindi porket tapos na tayo mag-ani ay pababayaan na lamang natin itong mga palay na nahulog sa lupa. Hindi ako mahihiyang ipakita sa ibang tao ang ginagawa natin. Dito kayo binubuhay. Marangal ang hanap buhay kong to at masaya ako sa ginagawa ko. O bakit? Nahihiya ka ba, anak? Ikinahihiya mo ba ang trabaho ni tatay? Medyo po. Tinutokso po kasi nila ako, tay. Nahihiyaan na po ako Pinagtatawanan po nila ako palagi Hay nako. Alam mo ba, anak, sa lahat ng sinabi mo, diyan ako nasaktan. Ang pinakamasakit na salitang narinig ko mula sa iyo ay yung ikinahiya mo ang hanap buhay ko. Pasensya ka na. Mahirap lamang tayo. Hindi ko kayang ibigay ang marangyang buhay sa inyong magkakapatid. Kaya nga, magsikap kang mag-aral, anak, nang hindi mo maranasan kung gaano kahirap ang magtrabaho sa bukid. Tay, pasensya na po Pasensya na po sa mga nasabi ko. Hayaan niyo po at magsisikap po ako sa pag-aaral para mabigyan ko po kayo ng magandang buhay. Hindi naman mahalaga ang karangyaan, anak, o kahit na anong yaman sa lupa. Ang mahalaga, mayaman tayo sa pananampalataya sa dakilang lumikha. O sige na. Isilid mo na lang yung mga dalamong tangkay ng palay at ako narito. Umuwi ka na at tulungan mo na lamang ang nanay mo sa gawaing bahay. Isa pa, masyadong masakit sa balat ang sikat ng araw. Sige na, mauna ka nang umuwi. Tay, samahan ko na lang po kayo. Baka po kasi mahilo kayo sa init ng araw Wala pong makapansin sa inyo. Kaya ko to, anak. Malakas pa ako. Oh, tignan mo. Kaya ko pa magbuhat ng 1 sakong palay. Pero tay, aray! O bakit, Arnold? Napano ka? Tay, ang katipo ng binti ko. Maapdi po. Dako, baka mamaya niyan meron na nakadikit na linta. Tignan mo. Linta? Teka,
Naku tay, may linta nga. Tay, alisin po nyo tay. Bilisan nyo tay, baka maubusan po ako ng dugo. Tumigil ka nga, Arnold. Parang hindi ka lalaki yan eh. Tay, takot po ako sa linta. Sige na po. Bilisan nyo na po, tanggalin nyo na po yung linta. Hindi naman sila nakamamatay. Ikaw naman kasi. Bakit dito ka tumayo sa basan lupa? Alam mo namang nakatira mga lintang yan sa putik o sa basan lupa ng taniman ng palay. Tay, natanggal nyo na po ba? Alisin nyo na po. Oo, wala na. Pinakawalan ko na. Saan nyo po pinakawalan, tay? Dapat po pinatay natin. Baka po bumalik pa yun sa binti ko eh. Ano ka ba anak? Hindi natin kailangan patayin ng linta. May buhay din silang katulad natin. Alam mo ba na may kasabihan ng mga magsasaka dito sa baryo ng Aldano? Kapag pumatay ka raw ng lintang palay, ay mamalasin ka raw sa buhay. Parurusahan ka ng mga simbayo at madadamay pa ang pamilya mo. Simbayo? Ano po bang simbayo, tay? Ang simbayo ay ang mga diwatang nagbabantay sa mga linta at halaman tulad ng palay, saging at saka kung ano-ano pang mga bunga na may kinalaman sa pagkain ng mga tao. Nakakita na po ba kayo ng mga simbayo, tay? Hindi pa, dahil nagpapakita lang daw ito sa taong pumatay ng mga linta. Kaya ikaw anak, huwag kang papatay ng linta ha. Marami na ang gumawa ng ganyan dito sa baryo at naglaho sila na parang bula. Halaka, sige. Hindi naman po ako naniniwala sa simbayo o diwata, tay. Ang alam ko po nakakatakot po talaga ang mga linta. Kasi sumisip-sip po sila ng dugo ng tao. Ay nako ang batang ito, bahala ka na nga. Basta tandaan mo sinabi ko ha. Huwag mo silang papatayin. Huwag kang papatay ng linta at ng kahit na ano pang buhay. Dahil may silbian lahat sa ating kalikasan. Kasi naman tay, nakakadiri po sila eh. Ang dami ng dugong umaagos sa binti ko. Tignan nyo tay. Sigurado po ba kayong wala tong kamandag? Wala anak, dahil likas lang talaga sa mga linta ang tumira sa palayan. Sige na, sige na. Kailangan na muna natin durugin o giikin ang mga palay sa paa natin bago tayo pumunta sa ilog para magpalutang ng palay. Nanliit sa pagbuhat ng sakong may laman ng palay ang may 10 taong gulang na batang si Arnold. Araw-araw silang ganun ang ginagawa tuwing sumasapit ang anihan ng palay. Madalas siyang katulong sa pagtatanim at pag-aani ng palay sa maliit na lupang sinasaka ng kanyang ama. Sa una ay masaya pa siyang ginagawa yon, pero habang tumatagal ay para na siyang nahihiya sa hanap buhay ng kanyang ama. Dalawa silang magkapatid. Si Lita, ang bunso, ay 2 taong gulang pa lamang. Kaya kapos sila sa pera dahil kailangan itong suportahan ng gatas. At kapag walang-wala sila, nagbabayo ng palay si Aling Rona para isain at ang magiging naman ito ang ipapainom sa kanyang kapatid. Bata pa lang ay alam na ni Arnold ang hirap ng kanyang ama. Lalo pa at nanganganib nang mawala sa kanyang ama ang palayan. Balak na ng kapatid ng kanyang amang si Mang Teban na ibenta ang lupang sinasaka ni Mang Estong. Pagkatapos nilang maubos ang palay sa lupa, ay nagtungo naman sila sa ilog para magpalutang nito. Kailangan nilang lumusong sa ilog na hindi malakas ang lagaslas ng tubig upang lumutang ang walang laman na palay. Ang masakit para sa kanyang ama, sa kabila ng marami nilang nakukuhang palay, ay konti lang ang natitira sa kanilang timba. Dahil halos lahat ay pinagpilian na rin ng mga nagtetreser ng palay. Aminin man ni Arnold na talagang nahihiya na siya sa ginagawa ng kanyang ama. Pero mas nangingibabaw naman ang awa niya para dito. Maya-maya pa ay nakaramdam na naman siya ng pangangati ng kanyang binti. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at nanlaki ang mga mata nang makita ang 2 linta na nakakapit sa kanyang balat. Tay! Tay, may linta na naman po! Lintik naman yan oh! Tanggalin niyo po, tay, bilis! Tay, tanggalin niyo po! Aba, sandali lang anak, hindi tayo matatapos dito eh. Tanggalin mo na lang kaya mo na yan.
Tay, hindi po naaalis eh. Kapag kinalis ko po yung isang dulo, kakapit naman po yung kabilang dulo, Tay. Tay, sige na po, tanggalin niyo na po. Anak, pag-aralan mong tanggalin ang linta. Paano kung hindi mo ako kasama at walang magtatanggal ng linta sa binti mo? Aba sige na, kaya mo na yan. Kailangan ko pang tapusin to eh. Wala tayong isasaing mamaya. Babayuhin pa namin ang nanay mo to sa lusong. Sige na, ikaw na ang bahala dyan, anak. Kaya-kaya mo na yan. Wala na ngang nagawa si Arnold, kundi ang umahon saglit sa ilog at humanap ng kahoy na maaari niyang magamit para matanggal at sungkitin ang linta. Sakto naman na merong kahoy siyang nakita. Dinampot niya yon at kahit na anong gawin niya, ay hindi talaga matanggal-tanggal ang linta sa kanyang binti. Dala ng takot at galit, ay kumuha siya ng bato at ikinuskus niya yon sa kanyang balat habang umiiyak sa takot. Nadurog ang linta at hindi pa siya nasiyahan. Pinukpok niya yon ng pinukpok hanggang sa mamatay. Yan, kala mo dapat lang talaga sa'yo madurog ng madurog. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka namamatay. Kanina pa kayo paboritong-paborito yung binti ko. Hindi ko naman kayo inaano, nananakit kayo. Isa ka panlinta ka. Gagapang ka pa Hoy, Arnold, anak! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo pinatay ang linta? Pambihira kang bata ka. Kasi naman tay, sinabi ko na po sa inyo na mapapatay ko po ang mga lintang yan dahil takot po akong hawakan. Nakakadiri po yung madulas nilang katawan Tapos kapag tinatanggal ko po, para namang goma. Anak, hindi mo dapat ginawa yon. 2 pinatay mo. Diyos ko, kasasabi ko lang sa'yo eh. Tay, mas mahalaga pa po ba ang buhay ng mga lintana yan kaysa sa akin? Mauubusan po ako ng dugo dahil sa kanila Anak, hindi ka mauubusan ng dugo. Tay, wag niyo na po akong pagalitan. Hindi ko na po may babalik ang buhay ng mga lintana yan. Takot lang po talaga ako sa linta, Tay. Ayoko po sa kanila. Kaya ako po nagawa yun. Hindi naman niyo po ako tinulungan Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Mang Estong habang nakatingin sa nadurog ng linta. Kasabay ng paghaplos nito sa ulo ng anak. Naramdaman naman ni Arnold ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Hindi naman niya yon sinasadya. Nadala lang talaga siya ng takot. O tara na, tutali na patay mo na. Pero sa susunod anak, iwasan mong pumatay ng mga hayop o nilalang na may mga buhay ha. Kung magagawan mo naman ng paraan, huwag mo nang patayin. Paano kung mag-asawa yan at nawalan ng mga magulang ang anak nila? Di ba, kahit linta lang ang mga yan Pati yung mga anak nila ay magdudusa. Sino magpapakain sa mga yon? Mabubuhay ng umaasa na lang sa sarili kahit wala pa silang kakayahan. Anak, napapansin ko, nagiging malupit ka na yata sa mga hayop. Kasi po tay, kinagat po nila ako kaya gumanti lang po ako sa kanila. Mali. Mali ang gumanti, anak. Ay, nako. Tara na nga, umuwi na tayo. Tutali, malapit ng dumilim ang paligid. Nagbabanta yatang bumagsak ang ulan. Parang nakakaramdam na rin ako ng panghihina Tara na. Tay, pasensya na po Tila nalungkot ang kanyang ama sa nakitang sinapit ng linta dahil sa ginawa niya. Wala naman siyang magawa dahil hindi na niya mababawi ang buhay na nawala. Pero napalingon siya sa itaas ng malaking puno ng santol nang marinig niya ang isang boses ng babaeng umiiyak. Pero nang tumingala naman siya sa mga sanga, ay wala naman siyang nakita na kahit na sino. Nagtaasan ang balahibo niya sa kanyang katawan na parabang may nakatingin na nilalang sa kanya. Nang maramdaman naman ni Mang Estong na hindi nakasunod ang anak, ay lumingon nito sa gawi ni Arnold. Tara na, Arnold! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Dalhin mo na ang timba at uuwi na tayo. Susunod na po, tay. Saka siya nagmadaling sumunod sa kanyang ama. Nabuhat naman ang sako at timba na may laman na basang palay. Tumawid lang sila sa pilapil para makarating sa bahay nila na malapit naman sa kanilang palayan.
Pagdating nila roon, ay nadatnan nilang nagluluto ng kamuting kahoy ang kanyang ina para yun na muna raw ang kanilang kainin. Kasabay ng pagpasok nila sa bahay, ang pagbagsak naman ng malakas na ulan. Umabot yun ng 2 oras, kaya walang nagawa ang mag-ama, kundi ang magpahinga na lamang at bukas na ulit pupunta sa bukid. Sinamantala nila ang 2 araw na walang pasok sa eskwelahan si Arnold para makatulong muna ito sa kanyang ama sa bukid. Nang tumigil ang ulan, ay biglang naramdaman ni Arnold ang pananakit ng kanyang sugat na gawa ng kagat ng mga linta sa kanyang binti. Mainit ang kanyang pakiramdam, pati na ang singaw ng kanyang bibig at ilong. Maging ang kanyang mga mata ay naluluwa na rin sa sobrang init na kanyang nararamdaman. Nay, nasan po kayo? Tay, ang sakit po ng sugat ko sa binti. Nay! Aray, ang sakit po! Halos mamilipit sa sobrang sakit ng binti si Arnold. Tinignan niya ang kanyang sugat at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang namamagayon at nangingitim ang paligid ng pinagkagatan ng linta. Dati na siyang nakagat ng linta pero hindi siya nakaranas ng ganong sakit. Maya-maya pa ay magkasabay na pumasok ang kanyang mga magulang sa kanyang silid. Bakas sa muka ng kanyang ama at ina ang pagtataka nang makitang hawak niya ang kaliwa niyang binti. Tay! Ang sakit-sakit po, tay, ang sakit! Para po may tumitibok-tibok sa loob ng binti ko. At mainit po ang singaw ng aking katawan, tay! Aray ko! Aba, ano bang meron sa'yo, Arnold? Kanina lang ay ayos ka pa naman Tay, ang binti ko po. Masakit na masakit po talaga ang sugat ko sa paa. Sandali, patingin nga ako. Ito po, tay, tignan niyo po. Dahil lang po yan sa kagat ng linta kanina eh. Patingin nga. Aba, Diyos ko, Rona, ang anak natin. Malaki na kagad ang sugat sa binti. Anong klaseng linta kaya nakakagat sa'yo at sumugat ng ganyan? Ang pangkaraniwang linta ay konting pamamagalang tapos ayun na. Wala na. Pakiramdam ko rin po. May lagnat na rin po ako, tay. Aray, ang sakit. Nagmamadaling lumapit si Mang Estong sa anak at hinipo ang noo ni Arnold. Bumakas ang pagtataka sa mga mata ng kanyang ama at napatitig sa kanyang muka. Napansin din niya na lumunok ito ng laway at napasulyap sa nag-aalalang si Aling Rona. Hindi rin ito mapakali habang buhat ang kapatid niyang si Lita. Sinabi ng kanyang ina na sunduin ang matandang albularyo sa kabilang bahay para matignan kung anong klaseng sugat ang nasa binti ni Arnold. Masakit na masakit ba, anak? Kailangan ko munang puntahan si Lolo Tonyo para matignan kung anong klaseng sugat ang nasa binti mo. Anak, konting tiis lang muna ha. Rona, linisin mo muna ang sugat ng anak natin. Mabilis lang ako, babalik din ako kagad. Tumangulang si Aling Rona kay Mang Istong bilang tugon habang ipinaghihele nito ang bunsong anak. Si Arnold naman ay tinitiis ang nararamdaman sakit habang siya ay nakahiga sa katreng gawa sa kawayan. Maingay rin ang kanyang banig na gawa sa abaka dahil sa pagpilipit ng kanyang katawan. Hindi niya makontrol ang kirot na nararamdaman. Pakiramdam niya ay may mga insekto sa loob na parang naghuhukay sa kanyang laman sa binti. Hindi niya maiwasan ang hindi mapasigaw. Nay! Aray ko, ang sakit po talaga. Tulungan niyo po ako, Nay. Diyos ko, ang sakit-sakit na. Sobrang sakit po, Nay. Halos maiyak si Aling Rona habang naupo na ito sa tabi niya. Hinihilot nito ang kanyang binti sa katatayo at lalakad sa kanyang harapan. Mabuti na lang at kahit malakas ang boses niya, ay nakatulog pa rin ang kanyang bunsong kapatid. Inilapag muna ng kanyang ina sa higaan ang natutulog na si Lita. Saka ito nagpaalam sa kanyang kukuha ng palangganang may tubig para malinisan ang kanyang sugat. Pagbalik ng kanyang ina ay may dala na itong malinis na tubig. Kasunod na rin ang kanyang ama
na hindi na nakapagpalit ng damit. Malapit lang naman kasi sa kanilang bahay ang bahay ng matanda na sinundo nito. Andito na si Lolo Tonyo. Kasama ko na siya. Tay, ang sakit-sakit na po. Aray ko, tay, tulungan niyo ako. Kaya nga sa susunod anak, makikinig ka sa akin nang hindi ka napapahamak. Wala pa naman ako naitatabing pera para sana ipampacheck up sa sugat mo. Ang bilis ng pagkalat ng sugat Parang makamandag pa yata yung linta na nakakagat sa'yo. Ilang saglit lang ay nakita ni Arnold ang pagpasok ni Lolo Tonyo sa kanilang kubo. May dala itong isang kulay itim na bote na mula sa sinaunang tandway. Sa loob nun ay kulay pulang likido na may iba't ibang uri ng sanga. 70 na ang matanda, pero malakas pa rin ito at mahusay na albularyo. Lahat ay napapagaling nito, kaya dinadayo ang matandang albularyo ng mga pasyenteng nagmumula pa sa ibang mga lugar. Ang matandang si Lolo Tonyo ay ang albularyong gumagamit ng lintang palay para manggamot. Kaya malalaman ito kung anong klasing linta ang nakakagat sa kanya. Mabisang gamot din ang linta sa masasakit ang buto o arthritis. Ganon din sa pagdaloy ng dugo. May kakayahan daw yung pumigil sa pamumuo ng dugo para maiwasan ang stroke. Ilan lang ito sa mga kakayahan ng linta na magpapagaling ng karamdaman ng tao. Kaya napaatras si Arnold nang makita ang matanda dahil iniisip niyang baka gamitin sa kanya ang mga linta. Malakas ang kanyang kaba nang ito ay tumabi na sa kanya at pinalinisan ang kanyang sugat sa kanyang ina. Agad na kumilos ang kanyang ina para sumunod naman sa utos ni Lolo Tonyo. Alisin mo muna rito si Lita, Rona. Baka lapitan ng anak mo ng masasamang espiritu na nakasunod sa akin. Binuhat ni Aling Rona ang anak nitong bunso at inilipat yon sa kabilang silid. Binuksan naman ni Mang Estong ang bintana ng kanyang kwarto bago muling nagmasid sa ginagawa ng matandang albularyo. Mang Tonyo, kanina naman po ayos pa ang binti niya. Kinagat lang po siya ng linta kanina sa tabing ilog at yan na po kagad ang nangyari sa kanya. Patingin nga ko, Arnold. Eto po, Lolo. Talagang masakit na masakit po talaga ang sugat ko. Aray! Teka, abay hindi ganito ang kagat ng linta. Para lang yun kasi laki ng dulo ng pako na didos. Saka nangingitim ang paligid ng sugat mong bata ka. Ano ba ang ginawa mo? Ano bang itsura ng linta? Yung ano lang po, yung pangkaraniwang kulay lang po ng linta. Yung kulay itim. Ang mahirap pa niya, Lolo Tonyo. Pinatay ng batang yan yung 2 linta. Ang tigas ng ulo Hindi nakikinig sa akin. Nailog ba ka mo? Diyos ko, bilisan mo, Estong. Kumuha ka muna ng bao at lagyan mo ng baga. May dala naman ako ritong insenso at kabangyan. Kumakalat ang lason sa kanyang sugat hanggang sa maputulan siya ng binti. Kaya bilisan mo. Tay, ayoko po. Ayoko po mawala ng binti, Lolo. Tulungan niyo po ako. Gamutin niyo na po ang sugat ko. Kahit ayaw mong mawala ng binti, wala ka magagawa. Kasi ikaw ang nagkamali. Ang nakakagat sa iyong binti ay isang linta. Pero hindi basta-bastang linta lang. Sana'y mali ako ng hinala. Dahil kung hindi, mapuputol ang binti mo sa oras na hindi ito magamot. Ano? Mapuputol ang binti ko? Ayaw! Anong klaseng linta po ba ang kumagat sa akin? Diyos ko ka, bata ka. O Estong, tatayo ka na lang ba dyan? Bilisan mo na! Takalang kumilos si Mang Estong papunta sa kusina para ihanda ang lahat ng kakailanganin ni Lolo Tonyo. Halata sa kilos ng kanyang ama ang pag-aalala sa mga narinig nito mula sa matanda. Samantalang si Arnold naman ay hindi na mapakali. Nag-aalala siyang baka maputulan siya ng binti. Kasalanan niya kung bakit nangyayari yon sa kanya. Marami ang mga nilalang na hindi natin nakikita at nagbabantay lang sa ating mga galaw. Lalo na kapag may napakialaman ka sa kanilang mga alaga.
o gamit. Kaya dapat nag-iisip ka muna bago ka gumawa ng aksyon. Sa nakikita kong dahilan kung bakit nangyayari yan sa'yo, ay dahil pinatay mo ang alaga ng isang diwata. Diwatang kulay itim. Sana nga, binti mo lang ang kunin niya. Mas nakakatakot kung buhay mo rin ang kukunin niya o buhay ng mga mahal mo sa buhay. Napahagulgol ng iyak si Arnold dahil sa takot sa sinabi ni Lolo Tonyo. Ayaw niyang mawala ang kanyang mga magulang at ayaw niya ring mawalan ng binti. Ilang saglit lang ay bumalik na ang kanyang ama na si Mang Estong na nagmamadali pa sa paglapit sa matanda. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakakapagpalit ng damit dahil sa pag-aalala nito sa kanya. Maya-maya pa, si Aling Rona naman ang sumilip sa pinto. Naluluha itong lumapit sa asawa habang nakatingin sa ginagawa ng matandang albularyo. Nasa sulok lang ang dalawa, samantalang si Lolo Tonyo ay nagsimula ng maglagay ng tawas sa bao at pumikit ng mariin. Saka bumubulong sa hangin habang ang kaliwang kamay ay napapatungan ng baong umuusok. Ang kanang kamay naman ng albularyo ay nagtataboy naman sa usok papunta sa binti ni Arnold. Naramdaman niya ang paggalaw ng kung anong insektong nasa loob ng kanyang binti. Kaya naman, napasigaw na naman siya dahil sa sobrang sakit. Huwag kang malikot, iho. Konting tiis lang. Hintayin natin na magbigay ng hugis ang tawas sa loob ng bao. Saka lang natin malalaman kung ikaw nga ay napaglalaruan ng mga simbayo o ng isang diwatang malupit. Naramdaman ni Arnold ang paglapag ng bao sa ibaba ng kanyang katre at nawala na rin ang usok. Kumuha ng kahoy ang matanda at sinuri kagad kung ano ang nilalang na nagalit sa kanyang ginawa. Mabuti na lang po pala at bigla pong naalala ni Rona na ipatawas po muna sa inyo ang sugat ng aming anak. Kumusta po, Mantonyo? Aray, Lolo, mas lalo lamang po siya sumasakit eh. Tumitibok-tibok po ang loob ng sugat ko. Parang may gumagalaw po sa loob. Talagang masakit yan. Ang ibang mga batang nakakaranas nito ay nagkakandaihi pa sa salawal kapag hindi kaya ang sakit. Parang sakit ng ngipin na may malalim na pagkirot. Naghihibot-hibot ba ka mo, anak? Opo, tay. Napakasakit po. Aray! Aray ko! Kung parang naghihibot-hibot, abay dalawa lamang yan. Una, ay makabandag ang nakakagat at may lason. Pangalawa, may impeksyon at napasukan ng bakterya. Pero sa kaso ng anak nyo, ay may nagalit sa kanyang ginawa. Kailangan niyang bumalik ng mag-isa sa ilog. Ano po? Babalik akong mag-isa doon? Ipapadala ko sa iyo itong bote na hawak ko. Susubukan mong makipag-usap sa kanya. Kausapin mo ang diwatang nagalit sa iyo. Pero bakit ako lang po mag-isa? Bakit hindi po pwedeng may kasama, aray? Aray ko! Dahil ikaw lang naman nagkaroon ng kasalanan sa kanya. Isang kulay itim na diwata ang nagalit sa iyo. At karamihan sa ganyan pinarurusahan at namamatay. Kaya kung hindi ka hihingi ng tawad sa kanya, mamamatay ang mga mahal mo sa buhay. At kapag naubos na nila ang iyong pamilya, saka ka lang nila papatayin. Ang mga diwatang simbayo ay ang mataas na uri ng nilalang na may itim na kapangyarihan. Kaya kung mapapansin mo, bago at pagkatapos magtanim ng palay, marami sa atin na nag-aalay sa kanila ng mga dugo ng manok. Iyon ay ang pagpapakita ng pagpapaalam sa kanila. Dahil hindi natin namamalayan, may napapatay na tayong alaga nila. Wala na po bang ibang paraan? Malapit na po dumilim. Hindi po siya makakapunta ron na mag-isa. Kapag hindi siya kumilos, Estong, uunahin niyang patayin ang pinakabata sa inyong pamilya. Ano? Sinita po yun, Lolo. Ayoko po mamatay ang kapatid ko.
Wala ka ng ibang pagpipilian, Arnold. Kailangan mong maging matapang dahil buhay ng pamilya mo ang nakasalalay dito. Ikaw ang nagkasala sa kanila. Natural na ikaw lang ang haharap nito at hihingi ng tawad sa kanya. Sa ngayon, ay lalagyan ko muna ng langis ang sugat mo para pansamantala mawala ang pananakit nito. Malalaman mo kapag nasa paligid mo ang diwata, kapag tumindi ang sakit ng sugat mo. Jack na nasa harapan mo na siya. Kung minsan, hindi sila nagpapakita sa tao. Kung minsan naman, nagpapakita sila kapag may gusto silang ipagawa sa'yo. Diyos ko, yan ang nga ba sinasabi ko, nakita mo na anak. Hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Walang masama na hindi ka naniniwala sa mga diwata. Pero sana, sinunod mo na lang ang sinabi ko nang hindi ito nangyari sa'yo. Ang tigas kasi ng ulo mo, hindi ka marunong makinig. Hindi ko naman po alam na magkakaganito ako, tay. Sorry na po. Ang lintang panay ay makamandag, lalo na kung ito ay alaga ng isang makapangyarihang diwata. Dalin mo itong langis. Itaas mo ito sa ere at lilikha ito ng liwanag na magiging hudyat ng pagtawag sa kanya. Mag-iingat ka dahil sa gagawin mo, maaaring maraming nilalang ang lalabas kung sakaling magkabali ka sa lugar na pupuntahan mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo Tonyo? Ang mga nakakagat ng lintang palay ay nagiging mabango sa pang-amoy ng mga nilalang na nakatira sa lupa o sa tubig. Kaya kailangan mong maging maingat. Pero hanggat hawak mo ang bote na yan, hindi sila makakalapit sa'yo. Halos hindi na humihinga sa pag-aalala si Arnold nang marinig niya ang sinabi ng matanda. Napansin din niya na nawawala na ang sakit ng kanyang binti. Tinanggap niya ang bote at niyakap yun. Saka siya napatingin sa gawi ng kanyang ina na kanina pang umiiyak sa tabi ng kanyang ama. Taklob ng palad nito ang bibig na yakap ng ama sa balikat. Bakas ang pag-aalala sa muka ng mga ito bago siya muling tumingin kay Lolo Tonyo. Sige na, habang baliwanag pa ang paligid, tandaan mo ang lahat ng mga sinabi ko at mag-iingat ka, iho. Tay, Nay, ipagdasal niyo po ako, ha? Huwag kang mag-alala anak, manalig ka lang. May awa ang Diyos, hindi kanya pababayaan. Mag-iingat ka Arnold ha, at mahal na mahal ka namin. Hindi ako aalis hanggat hindi ka darating. Ipapaunawa ko sa iyo lahat bago kita tuluyang gamutin. Yumakap sa kanya ng mahigpit ang kanyang mga magulang. Halos ayaw siyang bitiwan ng kanyang ina. Takot na takot itong baka hindi na raw siya makabalik ng buhay, na agad namang sinaway ng kanyang ama. Babalik ang anak natin, Rona. Ano ka ba? Huwag ka magsalita ng ganyan. Babalik po ako. Walang mangyayaring masama po sa akin, Nay. Kasalanan ko po ito kung bakit nararanasan ko po ito. Alam ni Arnold kung gaano kahirap para sa kanyang mga magulang ang gagawin niyang pagharap sa diwata na dati ay hindi niya pinaniniwalaan. Ngayon ay alam na niya na nagkamali siya at dapat niyang harapin yun. Mabigat ang mga hakbang ng paa nang maglakad siyang muli sa pilapil na daanan o palayan. Habang ang paligid ay nagsisimula ng dumilim, halos mabing siya sa ingay ng kulisap sa paligid habang ang tibok ng kanyang puso ay mabilis din. Hindi pa man siya nakakalapit sa ilog na malapit sa kanyang kinatatayuan, ay parang may nakita na siyang isang nilalang na umahon mula sa ilog na kanilang pinagpapalutangan ng palay. Nagtago siya sa makapal na halamang gubat at sinilip kung ano ang bagay na nakita niyang lumabas sa ilog. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nakakatakot na nilalang. Dahil mag-aagaw dilim at liwanag, malinaw niyang nakikita ang itsura ng nilalang. Isang taong bayawak na may 2 ulo ang nakita niyang nakatanaw sa bahay nila. Halos maiyak siya sa takot habang nagtatago sa halaman. Mapupula ang mga mata nito
na ang huni ay parang tunog, ak-ak. Isang uri yun ng nilalang na sa kwento lang niya naririnig. Abwak! Bakit may abwak sa lugar namin? At malapit pa sa tirahan namin. Diyos ko, anong klaseng nilalang ang abwak na may dalawang ulo? Hindi ako maaaring matakot. Kailangan kong ituloy ang paggarap sa diwatang nagparusa sa akin. Hinintay ni Arnold na umalis ang nilalang sa gitna ng palayan para itong may hinahanap na nagtatalo pa ang dalawang ulo. Kung saan ito pupunta. Ilang saglit pa ay biglang lumubog ito sa lupa sa mismong gitna ng kanilang palayan. Saka siya patakbong lumapit sa ilog na pinanggalingan nito. Maigpit niyang hawak ang boteng ibinigay sa kanya ng matandang albularyo habang ang kanyang takbo ay halos hindi na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa para lang makarating kagad sa ilog. Humihingal na napatingala siya sa punong tiningala niya bago siya umalis kanina. Saka lang niya nakita ang bakas ng paa ng abwak hanggang sa ilog na madalas na kanilang tinatambayan kapag nagpapalutang sila ng palay. Itinaas niya ang kanyang kamay sa ere habang hawak ang bote. Lumitaw ang liwanag ng bote dahil sa refleksyon ng tubig sa bote. Nakita niya ang anino ng bote at kita ang sanga na parang kumulo yun kasabay ng matinding pagkirot ng kanyang sugat. Indikasyong nasa harap na niya ang diwatang kailangan niyang makausap. Mahal na diwata o simbayo, patawarin niyo po ako sa nagawa ko po kanina. Hindi ko po sinasadyang patayin ng linta na alaga niyo. Natakot lang po talaga ako sa linta eh. Patawarin niyo na po ako. Alisin niyo na po ang sumpa o parusa sa aking binti. Mahal na diwata, patawad po. Paano mo nalaman na pinarusahan niya kita, bata? Inilinga ni Arnold ang kanyang paningin sa paligid nang marinig niya ang maganda at malamig na boses ng isang babae. Para yung umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na para bang nasa ilalim siya ng lupa. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mong pagpatay sa mga alaga kong inutusan ko para iligtas kayong mag-ama kanina. Siguro naman ay nakita mo ang nilalang na lumabas sa ilog na to. Opo, mahal na diwata, patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya. Hindi ako marunong magpatawad sa mga batang matitigas ang ulo. Ginamit ko ang kapangyarihan ko sa iyong ama para ipaunawa sa iyo na huwag kang papatay ng mga alaga ko katulad ng linta. At ang ginawa mo kanina ay napakasakit para sa akin dahil sila ang kaya kong utusan para iligtas kayo. Dahil kung natagalan pa kayo, ay maaaring mapahamak na kayo dahil sa nilalang na nakatira dito sa tubig. Mahal na diwata, handa po akong pagbayaran ng kasalanan ko. Hindi ko po alam na inililigtas niya lamang po pala kami para ilayo po sa halimaw na yun na nakatira sa ilog. Pero anong ginawa ko? Pinatay ko pa ang mga linta na inutusan nyo. Handa po akong pagbayaran na nagawa kong kasalanan, mahal na diwata. Kahit buhay ko pa po maging kapalit. Huwag niyo lang po sasaktan ang pamilya ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo, mahal na diwata. Bata, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mahal na diwata, Arnold po ang pangalan ko. Handa po ako magbayad sa buhay na nawala sa mga alaga niyo, mahal kong diwata. Ako si Diwatang Asyana. Nakulong ako sa ilog na to dahil sa isang parusa nang patayin ko ang lalaking pumatay sa mga magulang ko nang mag-anyo ang mga ito na isang linta. Pareho lamang tayo ng nararamdaman, subalit magkaiba tayo ng dahilan. Ako na nakulong dahil sa sakim na hari ng mga abwak. Gusto niyang makuha ang aking kapangyarihan para maghari sa lugar na ito at gawing alipin ang mga tao. Kung ganun po, mahal na diwata,
Tatanggalin niyo na po ang parusa niyo sa akin? Oo, tama ka. Subalit hindi yun magiging madali. Kailangan mong paghirapan ng buhay mo. Katulad ng ginawa mong pagpapahirap sa mga alaga ko. Sumisid ka sa katapat ng liwanag ng buwan. Makikita mo ang mutya ng lintang palay. Sa oras na makuha mo yon, kailangan mo ang dugo ng iyong ama para sa pagbibigay ng bisa sa mutya na matagal nang hindi nagagamit. Bakit po? Ano pong gagawin ko sa mutya? Magkakaroon ka ng misyon. Yun ang kailangan mong tuparin para makalaya sa parusang ibinigay ko sa iyo. Hanggat nakakulong ako rito, wala akong kapangyarihang bawiin ang parusa. Kaya kailangan mo munang labanan ang hari ng mga aswang. Mahal na diwatang Asyana, kailangan ko po ba talagang gawin yun? Oo. Puksain mo ang dumaraming mga aswang na abwak sa lugar na ito para matahimik ang kalikasang binabantayan ko. Pangalawa, ay labanan mo ang hari ng mga abwak para makalaya na ako sa sumpang ibinigay niya sa akin. Ngunit mag-iingat ka dahil kapag namatay ka, mamamatay rin ako dahil ang buhay ko ay konektado sa mutyang lintang palay. Kaya kahit hindi tayo magkasama, ay maririnig mo pa rin ang aking tinig at magkakaroon ka ng kakayahang makipag-usap sa lahat ng uri ng hayop sa paligid mo. Tandaan mo, kapag suot mo ang mutya, mawawala ang sugat sa iyong binti at sa oras na mabigo ka, ang buong mong pamilya ay kasama mong mamamatay. Parang may tinik na biglang bumaon sa kanyang lalamunan nang marinig ang tinig na yon ni Diwatang Asyana. Kasunod ang paglitaw ng liwanag sa kanyang harapan na ang hugis ay isang napakagandang babae. Lumulutang ang buhok nito sa hangin na parabang nasa ilalim ito ng tubig. Ang mga mata nito ay tila nangungusap na parabang naiiyak. Malakristal ang mga mata nito na kasing liwanag ng sikat ng buwan. Malungkot ang mukha nito na nakatingin sa kanya. Sige na, bilisan mo. Hanapin mo ang mutya sa tubig sa kinatatayuan mo bago pa bumalik ang hari ng mga abwak. Isuot mo kagad sa iyong leeg at kailangan mong umuwi sa bahay niyo para gawin ang ritual na sinasabi ko. Gamitin mo ang karayom sa mutya na siyang kukuha sa dugo ng iyong ama. Ipatak mo ang dugo niya sa bato. Madali mong makikita ang mutya dahil kapag natatapatan ito ng liwanag ng buwan, ay nagkakaroon din ito ng kanyang sariling liwanag. At higit sa lahat, hugis linta ang bato na may taling kulay itim. Hindi binitiwan ni Arnold ang hawak niyang bote nang sumisid siya sa ilog. Ilang beses siyang nagpaikot-ikot sa ilalim ng tubig para mahanap ang sinasabi nitong mutya. Hindi nagtagal ay nakita niya ang nakakasilaw na liwanag sa ilalim ng tubig. Sa tulong ng liwanag ng mutya ay napansin niya na ang ilalim ng ilog ay punong-puno ng mga bungo ng tao, pati na ng kalansay ng mga nagiging biktima ng aswang na abwak. Kinilabutan siya sa kanyang mga nakita dahil tila kakaiba ang halimaw na kanyang kakalabanin. Naramdaman ni Arnold ang kwintas sa kanyang kamay at nakalaylay ang palawit nito sa kanyang palad nang umahon siya sa tubig. Sige na, umalis ka na, Arnold. Bilisan mo. Nararamdaman ko ang presensya ng halimaw. Isuot mo yan sa leeg mo. Huwag kang mag-alala. Mananatili ako sa isip mo kahit hindi mo ako kasama. Sasapi ang diwa ko sa mga nilalang na malapit sa'yo. Tandaan mo, konektado ako sa buhay ng mutya at sa may hawak nito. Maraming salamat po sa tiwala, Diwatang Asyana. Kahit natatakot, ay isinuot pa rin ni Arnold ang kwintas. Subalit, hindi niya inaasahan na may mararamdaman siyang kakaiba sa mutya. Sumakit ang kanyang ulo na parabang yun ay binibiyak. Makakaramdam ka ng sakit, ngunit saglit lang dahil papasok ang kapangyarihang taglay ng mutya sa iyong isipan upang malaman mo kung paano mo gagamitin ang mutya. Hindi nga nagtagal ay nawala ang pananakit ng kanyang ulo. Sa halip
ay malinaw ang kanyang paningin at nararamdaman niya ang mga nilalang na nasa kanyang paligid. Ngayong taglay mo na ang mutya ng lintang palay. Magkakaroon ka ng sandata sa iyong mga kamay sa oras na may nilalang na-a-attack sa iyo. Sige na, saka mo na lang malalaman ang ibang kakayahan ng mutya sa oras na magawa mo na ang sinasabi kong ritual. Malalaki ang mga hakbang ng paa na umalis sa lugar na yon si Arnold. Ngunit pagdating niya sa gitna ng bukid ay natigilan siya sa kanyang paglalakad. Nanigas ang kanyang mga tuhod at namumula ang kanyang mga matang nakatingin sa dalawang nilalang na abala sa pagkain ng kalabaw ni Mang Teban. Hala, kung ganun, ang mga aswang na to ang kumakain ng mga alagang kalabaw na madalas ay natatagpuan ng mga taong wakwak ang tiyan at nawawala ang laman loob. Diyos ko, wala kaming kaalam-alam na may mga ganitong nilalang pala ang pumapatay at unti-unting umuubos sa mga alaga naming kalabaw. Nagtago pansamantala si Arnold sa pilapil ng palayan habang nakasilip siya sa dalawang abwak na magkasalong kumakain ng karne ng kalabaw. Tila nagsusubuan pa ito habang humuhuni na parang sa paniki at tigdalawa nitong mga ulo ay parang nag-aaway pa kung sino ang unang kakagat sa puso ng kalabaw. Pakiramdam ni Arnold ay hindi na siya humihinga ng mga oras na yon. Kaya lang, bigla siyang natigilan ng sabay-sabay ang mga ito na napatingin sa kanyang gawi. Tila naramdaman ng mga ito ang kanyang presensya. May nakakita sa atin. Mahal ko, habulin siya. Hindi siya maaaring makatakas. Naku po, nalintikan na, nakita nila ako. Diyos ko, hinahabol na nila ako. Mabilis ang mga akbang na sinubukan ni Arnold na tumakbo sa kakahuyan upang mailigaw niya ang mga aswang na abwak. Hindi siya maaaring magpunta sa bahay nila dahil baka mapahamak ang kanyang pamilya. Tila mauud itong dumaan sa ilalim ng lupa habang hinahabol siya at kapag lumilitaw ay nagmimistulang pinaghukayan ng ulingan ang lugar na lalabasan ng mga ito. Galit na galit ang aswang na nagsasalita dahil katulad ng sinabi sa kanya ni Diwatang Asyana ay maririnig niya ang mga boses ng bawat nilalang sa kanyang paligid. Hindi napapansin ni Arnold na mabilis din ang takbo niya na para bang isang kidlat. Kaya nahirapan sa kanyang humabol ang mga aswang. Nagtago muna siya sa makapal na halamang may nakaharang na puno ng kahoy. Sapat na yon para hindi siya maamoy ng aswang dahil nagtago siya sa mabahong dahon ng amarilyong gubat. Ilang saglit lang ay narinig naman niya ang yabag ng mga paa ng aswang at ang mga kuko nito ay tila kumukuskus sa masukal na daan. Hindi dapat makatakas sa batang yun sa ating bahay ko. Malalaman ng mga tao ang tungkol sa atin. Lumapit ang asawa ng abwak na lalaki habang nakatingin sa mga halamang nasa harapan ng mga ito. Halos mabingi sa kabog ng dibdib si Arnold habang pinagmamasdan ang mga itsura ng aswang na abwak sa kanyang harapan. Nagpaalam ang babaeng abwak na hahanapin ito ang batang nakakita sa kanilang pagkain sa kalabaw. Unti-unting humaba ang bibig ng nilalang. Ang kamay nito ay naging pakpak ng malaking ibon at sa isang iglap lang ay nag-anyong ibon ito. Yun ang palatandaan na babae ang abwak. Samantalang ang lalaking abwak naman ay nanatiling nakatingin sa paligid ng kagubatan na para bang may hinahanap. Napansin niya ang mapupula nitong mga mata na nagpapapalit-palit pa ng kulay. Parang mga mata ng ahas. Ang ulo naman itong sa tao ay may matutulis na pangil, habang ang leeg hanggang sa bewang ay sa katawan naman ng bayawak. May matatalim itong mga kuko at ang balat naman ito ay kulubot na tila kasing kapal ng balat ng buwaya. Maya-maya pa ay umalis ito sa kanyang harapan at muling lumubog sa lupa. Saka lang nakahinga ng maluwag si Arnold. Bigla siyang nakarinig ng tinig mula sa mutya.
Arnold, kailangan mo maging maingat sa iyong mga pagkilos. Iwasan mo lumikha ng ingay dahil habang nasa ilalim sila ng lupa, maririnig nila kung nasan ka. Malalaman nila kung saan ka nagtatago. Ano pong gagawin ko, Diwatang Asyana? Paano po ako makakaalis dito nang hindi po nila naririnig ang yabag ng aking paa? Gamitin mo lang sa bote. I-aplos mo sa iyong 2 binti hanggang sa talampakan mo. Gawin mo ang lahat upang makauwi ka sa inyo ng ligtas. Yun nga ang ginawa ni Arnold. Mabilis niyang nilagyan ang kanyang 2 paa, pati na ang kanyang talampakan. Bago umalis sa lugar na yon, ay sinigurado na muna niyang wala na ang presensya ng aswang sa paligid. Halos hindi lumapat ang paa ni Arnold sa lupa nang tahakin niya ang daan pa uwi sa kanilang bahay. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na huni ng ibon sa himpapawid. Nagpalipat-lipat siya sa mga puno bago siya tuluyang nakalapit sa kanilang tirahan. Mula sa pinto ay natanaw na niya kagad ang 3 na naghihintay sa kanyang pagdating. Bumakas sa mga mukha nito ang labis na tuwa nang makitang ligtas siyang nakabalik. Ngunit pagtataka naman ang pumalit sa anyo ng mga ito nang mabilis siyang pumasok hanggang sa loob ng kanilang bahay. Isinarado niya ang mga bintana at hinila niya ang kanyang mga magulang, pati na ang natitigilang si Lolo Tonyo. Nay! Nay, Lolo! Dali! Diyos ko po! Ano ba anak? Uminom ka nga muna ng tubig. Ano ba nangyayari sa'yo, Arnold? Nakausap mo ba ang diwata? Nay! Wala na po ang kalabaw ni Tiyo Teban! Patay na po! Ano? Paano nawala? Pinatay po ng aswang na abwak tay na may 2 ulo. Nakausap ko na rin po ang diwatang nagparusa sa akin. At binigyan niya po ako ng pagkakataong mabuhay. Ngunit kailangan ko pang tuparin ang misyon. Salamat sa Diyos at hindi ka niya pinarusahan. Lolo Tonyo, isa pa rin pong parusa ang pagtupad ko sa misyon. Dahil sa oras na mabigo po ako, mamamatay po ang buo kong pamilya. Ano ka ba? Anong klaseng misyon yon, Arnold? Ang labanan po ang kampo ng kadiliman. Ang hari po ng abwak. Kanina ko lang po nakita ang mga aswang tay. Mag-asawa po sila. At pinatay na mga halimaw na yun ang kalabaw na ipinahiram sa atin ni Tiyo Teban. Nako, hindi maaari. Magbabayad tayo sa kapatid ko. Tay, sa ngayon po, hindi na po yun ang mahalaga eh. Kundi ang malaman po kung paano matatalo ang mga abwak na yun. Tay, malakas sila. At halos kasinlaki po ng mga kalabaw. Anong laban po ng aking mutya doon? Nagkakabali ka, Arnold. Malakas ang mutyang nasa iyo. Kung hindi ako nagkakabali, ang mutyang nasa leeg mo ngayon ay ang mutyang matagal ko nang itinapon dahil sa galit. Ako ang unang nakatanggap ng mutyang yan sa aking kaibigan na si Asyada pagkatapos niyang patayin ang aking anak. Pero matagal na yon, tapos na, at napatawad ko na siya. Subalit, namatay si Asyada. Buhay po si Diwatang Asyana, Lolo Tonyo. Siya po nagbigay sa akin ito eh. Nakakulong lang po siya sa ilog. Biyag po siya ng hari ng mga abwak. Kung ganon, hindi siya totoong namatay. Opo, hindi na raw po siya papatay ng tao nang hindi niya binibigyan ng pagkakataon para magbago sa pamamagitan po ng misyon. Sa bote po yatang ito kaya niya po ako pinatawad. Marahil ay nakilala po niya ang boteng hawak ko. Naluluwang napahaplos ng kamay sa muka si Lolo Tonyo. Tila nabuhayan ito ng loob nang malamang buhay pa pala ang diwatang si Asyana. Ikinuwento niya sa mga ito ang napag-usapan nila ng diwata at kung paanong magkakaroon ng bisa ang mutya. Alam din ni Lolo Tonyo kung paano ang gagawin nila dahil ito ang unang gumamit ng mutya ng lintang palay. Teka, sandali lang po, Mang Tonyo. Bakit po kailangang mag-alay ako ng dugo sa mutya para magkaroon ng bisa? Dahil katulad ng linta, kailangan niya ng dugo para mabuhay, para lumakas. Pero bakit dugo ko ang kailangan gamitin, Mang Tonyo?
Dahil ikaw ang ama ni Arnold at ikaw ang nagsasaka sa palayan na tinitirhan ng gabay ng mutya, maaaring hindi mo naiintindihan. Subalit ang pawis mo na tumutulo sa taniman ng palay ay sapat na upang masabing ang dugo mo ang kailangan magbigay ng bisa sa mutya. Bilang basbas sa pagpayag mong tuparin ng anak mo ang misyon. Kung totoong nasa baryo natin ang mga abwak, aba, nasa malaking panganib ang buhay ng mga taong nakatira dito. Sabi po ng anak ko na nakilala siya ng mga aswang. Paano po yan? Sa palagay ko naman ay hindi. Dahil mabilis ang takbo ni Tonyo sa oras na may suot na siyang mutya, para na siyang hangin sa paningin ng mga abwak. Pero mararamdaman nila ang mutya sa oras na magkaharap sila. Ang kakayahan ng abwak na dalawang ulo ay mag-anyong tao at bantayan ang kanilang bibiktimahin. Kaya mag-iingat kang mabuti, Arnold. Lolo, paano ko naman po makikilala ang aswang kapag nasaan yung tao sila? Yun ang nag-iisang kahinaan ng mutya. Sa oras na nasaan yung tao ang kalaban mo, hindi mo sila mararamdaman. Pero ikaw, mararamdaman ka nila. Kaya kailangan mong talasan ang iyong pakiramdam. Lalo na kung may lalapit sa iyong tao na hindi mo kilala. Tama siya, Arnold. Tama siya. Hala, Diwatang Asyana, nandito po kayo sa bahay? Hindi ako magtatagal na makipag-usap sa'yo dahil limitado ang aking kapangyarihan. Makinig ka kay Tonyo. Pakisabing maraming salamat at pinatawad niya na ako. Ipinarating niya kay Lolo Tonyo ang sinabi ni Diwatang Asyana. Pagkatapos ay nagsagawa na sila ng ritual para sa pagbibigay bisa sa mutya. Hindi nagtagal ay napatakan na yon ng dugo ni Mang Estong. Nakita niyang nagkulay pula ang bato at lumitaw ang liwanag sa kanyang kwintas, pati na ang paglitaw ng isang uri ng espada na kagaya ng palay. Tigkabila ang tulis nito na kasing talas ng blade. Ikaw lang, Arnold, at ang aswang na abwak ang nakakakita sa liwanag ng mutya. Pati na sa sandatang nasa kamay mo. Kung hiniling ni Diwatang Asyana na patayin ang aswang para makalaya siya, nangangahulugang yun na marami na ang nabibiktima ng mga aswang at nagpaparami na ang mga ito ng kanilang mga alagad. Pero wala naman po kami nababalitang nabibiktima ng aswang, Mang Tonyo. Pero ako ay meron ng nababalitaan, Estong. Dahil hindi sila rito nang bibiktima. Sa karatig baryo sila pumapatay dahil ang nais nila ay maitago ang kanilang gawain upang makapamuhay sila ng malaya sa lugar natin nang hindi sila pinaghihinalaan ng mga tao. Kaya po siguro nang makita ko ang ginawa nila, ay galit na galit po ang lalaking abwak dahil may nakakita po sa kanilang anyo. Ano na po kaya ang mangyayari ngayon? Gayong alam na po nilang may nakakaalam po sa kanilang mga gawain. Paniguradong hindi mo na sila mambibiktima. Magpapalamig mo na sila at hahanapin ng palihim ang batang nakakita sa kanila para yun ay patayin. Kung ganun po, Mang Tonyo, nasa panganib po ang buhay ng anak ko. Tama ka, Estong. Kaya habang suot ni Arnold ang mutya, kailangan niyang magsanay pagdating sa pakikipaglaban upang matalo niya ang hari ng abwak. Tandaan mo, Arnold, malakas ang hari ng abwak. May sandata rin siyang kayang tumapat sa sandatang hawak mo ngayon. Muling pinagmasdan ni Arnold ang sandata sa kanyang kamay. Kasabay ng pagtayo ng matanda para umalis, ay naglaho na rin ang espada sa kanyang palad. Aalis na ako. Sige na, magpahinga na kayo. Iwasan na muna ninyong pumunta sa bukid. Magbibigay ako sa inyo ng bigas at ulam para sa konsumo nyo ng ilang araw. Huwag ka nang mag-alala, Rona. Hindi ko kayo pababayaan. Marami pong salamat, Mang Tonyo. Nang makaalis si Lolo Tonyo, ay saka lamang silang nagkausap ng kanyang mga magulang. Si Aling Rona na hindi napigilan ang sarili, ay napayakap sa kanya ng mahigpit dahil sa pag-aalala.
Nay, wag na po kayong umiyak. Malaki po natutunan kong aral sa nangyari po sa akin ngayon. Hindi ko po dapat ginawain sa mga linta. Tay, patawarin niyo po ako ha. Dahil ikinahiya ko po ang trabaho natin. Ngayon na hindi na po tayo pwedeng pumunta sa bukid, naisip ko po na ang bawat butil pala ng palay na pinupulot po natin ay mahalaga. Lalo na po sa oras na ganito. Wala po tayong makain. At pati ang konting palay na nadala natin kahapon, kailangan nating tipirin para sa pagkain natin sa araw-araw. Anak, huwag ka nang malungkot. Malalampasan din natin tumayawa ang Diyos. Pagsubok lamang ito sa ating pamilya. Ang mahalaga, ligtas tayo at magkakasama. Nang matapos silang mag-usap, ay nagpaalam na si Arnold sa kanyang mga magulang para matulog. Habang nakahiga, ay hindi naman siya dalawin ng antok. Natakot siyang mabigo at hindi magtagumpay, kaya ipinagdasal niya sa Panginoon na makaligtas lang siya sa kanyang misyon, ay magbabago na ang pananaw niya sa buhay. Bawat nilalang sa paligid ay iingatan at mamahalin na niya. Maging ang mga bagay na natatanggap niya ay ituturing niyang biyaya sa kanya ng Diyos. Hindi siya maghahanap ng mga bagay na wala sila at mamahalin niya ang pagkaing kayang ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Kailangan muna niyang pagdaanan ng pagsubok na yon bago pa niya naintindihan kung gaano kalaki ang nagawa niyang kasalanan. Kinabukasan ay nagising siya sa ingay sa labas ng kanilang bahay. Malakas ang boses ni Mang Teban. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng kapatid ng kanyang ama, alam niyang yun ang nagmamay-ari ng boses. Ano? Ganon-ganon na lang ba yun? Pagkatapos niyong ipakain sa abwak ang alaga kong kalabaw? Aba kahit magkapatid tayo, kailangan mo pa rin bayaran ng buhay ng kalabaw ko. Ipinagamit ko na sa inyo ng libre, hindi mo pa iningatan. Pasensya na talaga kuya. Pag nagkapera na ako, ay babayaran kita ng kahit kalahati ng halaga ng kalabaw. Anong kalahati ang sinasabi mo? Kabuuan ng halaga ng kalabaw ang dapat mong bayaran. Dapat nga may tubo pa dahil malaki na ang pakinabang ng kalabaw kong yon. Tutali, kasalanan mo naman. Kaya hindi mo ako masisisi dahil hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Pero kuya, wala pa akong pera ngayon. Maawa ka naman sa akin. Gipit pa ako ngayon eh. Wala akong pakialam kung gipit ka ngayon. Ang mahalaga, mabayaran mo ang buhay ng alaga ko na pinabayaan mo. Hindi na narinig pa ni Arnold na sumagot ang kanyang ama sa kapatid nito. Habang nasa loob siya ng kanyang kwarto, ay parang nakikita niya ang malungkot na muka ng kanyang ama. Parang pinipiga ang kanyang dibdib ng mga oras na yun dahil sa awa niya sa kanyang ama. Sa isip niya, ay talaga bang may ganong klase ng kapatid na kayang manggipit ng kanyang kadugo? Masakit isipin na buhay ng kalabaw ay ipagpapalit nito maging ang buhay ng kanyang ama. Bukas na bukas din ang gusto ko. May pambayad ka na sa akin. Aba, mahiya naman kayo sa asawa ko. Alaga niya ang kalabaw na yun. Ito na nga, na pagkamatay ng kalabaw niya, ay hindi ko pa alam kung paano sasabihin sa kanya. Sige kuya, maghahanap ako ng perang ibabayad sa'yo. Pero kapag wala akong nahanap na pera, ipakulong mo na lamang ako. Talagang gagawin ko yun. Ako na nga ang nakatulong eh, parang ako pang masama. Wala naman akong sinasabing ganyan kuya. Wala lang talaga akong maibibigay na ganong kalaking halaga na hinihingi mo. Aba, parang 30,000 piso lang eh nahihirapan ka. Magpasalamat ka nga eh, konti lang ang hinihingi kong bayad sa'yo eh. Ay, nako! Makaalis na nga! Umiinit lang lalo ang ulo ko! Nakita ni Arnold na umalis na ang kanyang tiyo sa harap ng kanyang ama. Nanghihina itong napaupo sa upuang gawa sa tabla na kahoy at habol ng tingin ang papalayong kapatid. Kasunod naman ang paglabas ng kanyang ina na niyakap ang asawa dahil sa awa dito. Naluluwa siyang makitang nagkakaganon ang kanyang mga magulang. Kung may magagawa lamang siyang tulong sa mga ito, ay tutulong siya. Mabawasan lamang ang hirap na dinadala ng kanyang mga magulang. Ang ipinagtataka lang ni Arnold, madalas ay ganun ang kanyang tiyo sa kanyang ama. Hindi ito magandang makipag-usap sa kanyang ama na para bang
hindi nito kapatid. Bukod pa ron, madalas din may nakakaaway ang kanyang tiyo Teban dahil sa kaso rin ng pagkamatay ng mga alaga nitong kalabaw. Pagkatapos ay hihingan ng bayad ang mga taong nanghiram dito ng kalabaw. Alam naman niyang ang 30,000 piso ay doble sa presyo ng halaga ng kalabaw. Ngayong alam na niya kung ano ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga kalabaw sa kanilang baryo, ay napapaisip siyang bakit ang alagang hayop lang ng kanyang tiyuhin ang binibiktima ng aswang. Huwag kang mag-alala, Rona. Hindi naman ako nagulat nang pumunta rito si Kuya. Alam kong mangyayari yun. Nagsalita ang kanyang ina habang nakaupo na ito sa tabi ng kanyang ama. Sinabi nitong nagtataka na ito sa nangyayaring sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop ng kapatid. Dahil lahat ng yun ay hinihingan nito ng sobrang bayad sa tunay na halaga ng kalabaw. Hindi makapaniwala si Aling Rona na pati ang asawa ay makakaranas din ng ganung problema. Manghihiram na muna ako kay Mantonyo. Baka may naitatabi siya. Tinutulan yon ni Aling Rona dahil nahihiya na raw ito sa malaking utang sa matanda. Idagdag pa pati ang utang na loob ng mga ito sa tulong na ginagawa ng matanda para kay Arnold. Kaya ang mabuti raw na gawin ay lumipat sila ng ibang bahay at ibayad ang mismo nilang tirahan. Aba, hindi naman pwede yun, Rona. Alam mo namang minana ko pa ito sa aking ama. Kaya ko to. Kahit na anong mangyari, hindi ko isusuko ang bahay. Nasa kanya na ang aking palayan. Pati ba naman bahay mapupunta pa sa kanya? Hindi na nakatiis si Arnold. Lumabas na siya ng kanyang silid at lumapit sa kanyang mga magulang. Mas lalo siyang naawa sa kanyang ama nang makita ang pamumugto ng mga mata nito. Nagising ka ba sa ingay ng tiyo mo, anak? Huwag mo na lamang pansinin yun. Kaya ko namang masolusyonan ito. Tay, bakit po ganun si Tiyo Teban? Parang hindi niya po kayo tunay na kapatid. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga anak. Hindi siya totoong anak ng aking mga magulang. Tinulungan siya ni tatay nang ito'y matagpuan sugatan dyan malapit sa ilog. Ang masakit nga, dyan din natagpo ang patay ang aking ina at nawawala ang aking ama. Hanggang ngayon, iniisip ko na baka buhay pa siya. Pero ang sabi, meron daw nakatirang buhaya sa ilog na yan. Kaya imposible raw na buhay pa siya. Tila tumigil ang oras nang marinig ni Arnold ang sinabi ng kanyang ama. Nagulat siyang hindi nga niya totoong tiyo si Mang Teban. Kaya pala ganun kagaspang ang ugali nito pagdating sa pakikitungo sa kanyang ama. Tungkol naman sa pagkamatay ng kanyang lolo at lola, para bang may iba siyang naramdaman nang mabuo sa isip niya ang isang hinala. Magsasalita pa sana si Arnold nang makita niya ang nagliliwanag na paru-paro na dumapo sa balikat ng kanyang ama. Alam niyang yun ang gagamitin ni Diwatang Asyana para siya ay kausapin. Huwag kayong mag-usap tungkol sa aswang dahil malakas ang pandinig ng mga abwak. Baka malaman niyang ikaw ang batang nakakita sa kanilang ginawa kagabi. Maraming salamat po, Diwatang Asyana, sa pagpapaalala niyo po sa akin. Aba, sinong kausap mo, anak? Bakit mo tinawag na Diwatang Asyana ang paru-parong nasa balikat ko? Tay, kasama po sa kakayahan ng mutya ko ay ang makausap ang mga nilalang na hindi po nakikita ng mga tao. Pati na po ang ibang hayop sa paligid. Yun ay sa bisa po ng limitadong kapangyarihan ni Diwatang Asyana para balaan ako sa mga gagawin ko. Totoo ba yung sinasabi mo, anak? Ang boses na yon ay nawala nang muling lumipad ang paru-paro, paalis sa loob ng kanilang tahanan. Yun ang isa sa mga kakayahan ng diwata, ang makipag-usap sa pamamagitan ng mga hayop. Sana lang ay hindi narinig ng hari ng mga abwak ang kanilang mga pinag-usapan. Buong araw hanggang kinabukasan ng hapon ay nagsanay sa pakikipaglaban si Arnold, lalo na sa paggamit ng kanyang sandata. Sa tulong ni Lolo Tonyo ay nagawa niya ng maayos ang mga kailangan upang matalo ang puwersa ng kadiliman.
Ngayong natuto ka na sa paggamit ng sandata mo, Arnold, kailangan mo ng kumilos para harapin ang hari ng Abwak na may hawak kay Diwatang Asyana. Talaga po bang magagawa ko silang labanan, Lolo? Magtiwala ka lamang sa iyong sarili at sa iyong kakayahan. Alam kong magtatagumpay ka sa pakikipaglaban sa hari ng mga aswang. Aba, tignan mo nga naman kung sino nandito sa bahay ng kapatid ko. Isang matandang nagkukunwaring albularyo. Niloloko ang pamangkin ko. Kumusta, tanda? Parang may binabala kayong masama. Gusto nyo bang tulungan ko kayo? Sabay na napatingin sina Lolo Tonyo at Arnold sa gawi ni Mang Teban na bigla na lamang lumitaw sa kanilang likuran. Nagkatinginan silang dalawa ng matanda dahil hindi nila alam kung gaano nakatagal na nakatayo si Mang Teban sa kanilang likod at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Sakto naman yun ng pagdating ng kanyang ama na may dala ng kulay puting sobre. Alam niyang naglalaman yun ng pera, kabayaran sa kalabaw na namatay. O kuya, ito ang bayad ko. Pasensya na't medyo natagalan. Aba, saan ka naman nakahanap ng pera? Mabuti naman at nandito ka na rin. Natutuwa akong makita ang kaibigan ng ating ama. Saan mo ba nakuha ang perang to? Mukhang may nagbigay sa'yo na uto-uto ah. Nanggaling lang naman ang pera na yan sa sinasabi mong nagkukunwaring albularyo. Teban, ako ang nagpahiram sa kanya ng pera. Inutil ka kasing kapatid ni hindi mo naisip na kung hindi dahil sa mga magulang ni Estong ay maaaring patay ka na ngayon. Hindi yun mangyayari, tanda. Saka bakit ka ba nakikialam sa buhay ko? Hindi porket kaibigan ka ni tatay ay igagalang na kita. Ni wala ka nga nagawa nang mawala siya. Natakot ka at matagal kang hindi nagpakita. Siguro nga, ikaw ang totoong pumatay sa kanya. Saka huwag ka magmalaki ah. Dahil alam naman natin, ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang iyong anak na si Daniel. Walang nagawa ang sinasabi mong mutya. Teka. Mukhang hindi na yata maganda lumalabas sa salita sa bibig mo, kuya. Natanggap mo ng pera, kaya makakaalis ka na. Hoy, Estong! Hindi porket nakabayad ka na sa akin, ay itatrato mo na akong ganyan. Palibasa may pakinabang sa'yo matandang yan eh. Kaya mo siya pinagtatanggol. Tumigil ka, Teban. Nasa harap ka ng pamangkin mo. Mahiya ka naman. Sus! Mabuti na yung alam niyang masama ang ugali ko. Narinig ko, napupuntahan niyo ang hari ng mga abwak. Baka sa akin pa lang mamatay na yung pamangkin ko. Subukan ko nga kung kaya nang humarap sa hari ng aswang. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Kung hindi, magkakamatayan tayong dalawa. Hindi ko naman siya hahawakan eh. Ang abwak ang bahalang pumatay sa kanya. Kung ganon, alam mo tungkol sa mga aswang na abwak, kuya? Abay, oo naman. Hindi naman mahina ang isip ko na agaya nyo. Kaya lang, madiskarte ako. Kaya heto, buhay pa rin ako. Nagkakapera pa nga ako dahil sa kanya. Gusto ko lang masubukan ang ipinagmamalaking sandata ng aking pamangkin. Saka parang ang ganda ng suot niyang kwintas ah. Pwede bang mahiram yan? Hindi magandang biro sila sabi mo, Teban. Sa tono ng pananalita mo, iisipin kong ikaw ang hari ng mga aswang. Hari ng aswang? Mukhang tumatanda ka na nga, Tonyo. Kung sa bagay, alam ko na walang laban ng batang yan sa hari ng abwak. Sige na, itatabi ko na tong pera. Meron kasi akong pagdiriwang na gagawin mamayang gabi. Ang totoo nito, nauna nang pumunta sa handaan si Nalita at Trona. Ngayon lang, pinapunta ko sila. Ano? Anong ibig mo sabihin pumunta na sila? Anong klaseng pagdiriwang sinasabi mo? Basta, pumunta na lang kayo. Sorpresa nga eh. Pumunta ka na rin, Lolo Tonyo. Para naman masaya. Kasabay ng malakas nitong pagtawa, ang malakas din na pagbundol ng kaba sa dibdib ni Arnold. Nagtataka ang dalawa na panay ang tingin sa mukha ni Arnold. Hindi sila makapagsalita at hindi nila alam kung bakit kailangan nilang pumunta sa sinasabi nitong pagdiriwang.
Pero kailangan ni Arnold na pumunta sa ilog, kaya nagpasya siyang ang dalawa na lamang ang pumunta sa bahay ng kanyang tiyo para sunduin ang kanyang ina at kapatid. Masama ang pakiramdam ko sa tono ng pananalita ni Teban. Parang may mali sa kanya, Arnold. Wala ka bang napapansin sa kanya? Maliban sa malakas na kabang nararamdaman ko. Wala po, Lolo Tonyo eh. Pero bigla nga rin po akong kinabahan. Kinuha niya po si Nanay at Lita nang hindi man lang nagpapaalam sa atin. Diyos ko, parang nangyari na to. Paano pong nangyari na to, Tay? Ano pong ibig niyo sabihin? Ganito rin ang sinabi ni Kuya Teban bago nawala ang aking mga magulang at natagpuan ang aking ina sa ilog. Hindi kaya ang tinutukoy niyan lugar ay ang mismong ilog? Kung ganun, Tay, si Tiyo Teban po ang aswang. Siya kaya ang hari ng mga abwak. Hindi pa tayo sigurado sa mga napapansin natin. Kailangan nating maghanda. Kung totoong hawak niya ang mag-ina mo, Estong, nasa panganib sila at sila rin ang gagamitin ni Teban para makuha ang mutyang suot ni Arnold. Sinasabi ko na nga ba at may mali sa kanya kanina. Lolo, maaari pong narinig niya ang lahat ng ating mga pinag-usapan kaya kumilos na po siya para po tayo unahan. Balak niya tayong patayin. Kailangan natin sumunod sa kanya. Ililigtas po natin si Nanay at Lita. Wala nang inaksayang oras si Mang Estong at Lolo Tonyo. Mabilis itong naghanda ng mga dadalihing gamit, pati na ang bote nito, at sumama ang mga ito kay Arnold. Ngunit paglabas pa lang nila ng kanilang bakuran, ay halos malula silang tatlo sa maraming mga abwak na nakaabang sa kanilang paglabas. Si Mang Teban na nakatayo sa unahan ng mga ito ay nakangising ipinakita pa ang malademonyo nitong itsura. Isang nakakatakot na nilalang na may hawak na tridenteng nag-aapoy ang talim. Nakangisi itong nakatingin sa suot na kwintas ni Arnold, habang ang dalawang ulo nito ay walang tigil sa paggalaw. Ang buong akala ba ninyo ay hindi ko naririnig ang inyong mga pinag-uusapan? Alam kong alam na rin ninyo na ako ang aswang na pumatay sa mga alagang kalabaw at sa mga magulang kong hilaw. Hindi nila ako totoong minahal. Niloko lang nila ako. At alam mo yan, tanda, nang ipagamot nila ako sa'yo. Oo, tama ka. Ipinagamot ka nila sa akin dahil mahal ka nila. Hindi ko alam na ang totoong gagamutin ko pala ay isang halimaw. Talagang wala kang alam. Pinatay ko sila nang malaman nila ang totoo kong pagkatao. Halos magmakaawa sila na wag ko silang papatayin dahil gusto nilang makasama pa si Estong. Pero hindi nila ako binaggit. Nang mga sandaling yun, nalaman ko na hindi pala nila ako itinuturing na anak. Kaya nararapat lamang na patayin ko sila. Ayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mga magulang ko! Huli na! Dahil mamamatay na kayong lahat, dudurugin ko kayo mismo sa mga kamay ko. Pag-aagawa ng mga laman loob nyo ng alagad ko at ang mag-ina mo, Estong, gagawin ko silang hapunan. Hindi! Hindi ko hahayaang may buhay pang mawala ng dahil sa kasamaan mong halimaw ka! Ako ngayon na magsisilbi mong kamatayan na mag-aatid sa'yo sa impyerno! Matitikman mo rin ang parusang nararapat para sa'yo! Katapusan mo na! Ha! Nagulat ang lahat sa biglang paglitaw ng malakas na liwanag sa buong katawan ni Arnold, pati na ang paglabas ng mahabang espada ni Arnold sa kanyang palad. Meron itong tigkabilaang talim. Tumalon siya ng mataas at malakidlat na umatake sa mga alagad ni Mang Teban. Tinamaan niya ang leeg ng isang abwak at nagulat si Mang Teban sa nakitang epekto ng sandata sa katawan ng abwak. Dahil mula sa sugat ng abwak ay lumabas ang libo-libong mga linta at ito mismo ang kumain sa katawan ng abwak. Hindi na nakagalaw ang aswang nang pagtulungan itong kainin ng mga gutom na linta. Parang mga pirana ang mga ngipin ng linta na umubos sa karne ng aswang. 1 segundo lang ang itinagal nun.
Walang kahirap-hirap na naubos ang buto ng aswang. Umatras ang ibang mga abwak nang makita ang ginawa ng kapangyarihan ni Arnold. Pero hindi natinag ang hari ng aswang. Gamit ang umaapoy nitong tridente, ay sinunog nito ang mga linta na walang tigil sa paggalaw sa lupa. Subalit tila bumalik lang ang mga linta sa liwanag ng kanyang sandata. Maging ang kanyang ama at si Lolo Tonyo ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ano pang hinihintay nyo? Patayin sila! Mga inutil! Bakit hindi ka lumapit dito? Bakit ka nag-uutos? Harapin mo akong halimaw ka! Mabilis na lumubog sa lupa ang hari ng abwak para makatakas sa lugar na yun. Sinugod ng 8 nitong mga alagad si Arnold para pigilan siyang lumapit sa tumatakas na hari ng mga abwak. Tay, sige na po! Iwan niyo na po ako dito! Habulin niyo po si Manteban! Iligtas niyo po si Nanay at Lita! Susunod po ako! Mag-iingat po kayo, Tay! Mabilis ang naging pagtakbo ni Arnold para salubungin ang mga aswang na abwak para umatake sa kanya. Habang ang dalawa naman ay dumaan sa likod ng kanilang bahay para tumakas. Siya naman ay panay pa rin ang wasiwas ng kanyang espada sa mga kalaban at bawat tamaan ng kanyang talim ay bumabagsak ang mga ito sa lupa. Nagkikikisay ang katawan dahil sa sakit ng epekto ng kagat ng lintang lumalabas sa sugat ng mga ito. Isang nagliliwanag na linta ang nagsalita at narinig niya roon ang boses ni Diwatang Asyana. Nasa ilog ang hari ng aswang. Nakagapos ang iyong ina at kapatid. Balak niyang kunin ang mutya para makuha ang kapangyarihan ko. Bilisan mo, Arnold. Tapusin mo na sila. Malalagay sa panganib ang buong pamilya mo. Kasabay ng pagkawala ng boses ng linta, ay mabilis namang kumilos si Arnold para labanan ang 5 na abwak na natitira. Sinasalag ng mga ito ang kanyang sandata gamit ang mahahaba nitong mga kuko. Tila katumbasyon ng palakol sa sobrang bigat, kaya naman muntik siyang tamaan ng kuko ng mga ito sa kanyang katawan. Parang mga nagkikiskisang bakal ang liwanag na nanggagaling sa kanyang espada kapag ito ay tumatama sa kuko ng mga aswang na abwak. Nang mapabagsak ni Arnold ang ibang aswang, ay tumakas na ang 3 abwak para sumunod sa amo nito. Subalit mabilis na kumilos si Arnold. Kahit nasa ilalim ng lupa ang mga kalaban, ay ubod lakas niyang itinarak ang kanyang sandata sa ibabaw ng lupa. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga ito dahil sa labis na sakit. Kasabay ng pagsabog ng lupa sa kanyang muka dahil nagpumilit lumabas ang mga abwak sa lupa. Hindi nila kinaya ang sakit na unti-unting pagsipsip ng mga linta sa mga buto nila at pagkatapos ay kakainin ng linta ang karne. Nakaluwa ang mga mata ng abwak ng ito ay tigilan ng mga alagad ni Arnold hanggang sa nagiging liwanag ulit ang linta at sumasanib yun sa kanyang sandata. Mas lalo nadadagdagan ng kanyang lakas sa bawat abwak na nakakain ng linta. Ngayon alam niyo na kung gaano kasakit ang kainin ng linta ang katawan. Kulang pa yan sa mga buhay na kinuha niyo sa mga pamilyang naulila nang dahil sa inyo. Mga demonyo kayo! Isang malakas na sigaw ang maririnig mula kay Arnold dahil sa matinding galit kasunod ng pagtarak niya ng sandata sa mga kalansay ng nakahigang mga aswang. Nagmistulang abuyon nang sunugin ito ng liwanag ng kanyang sandata. Hinabol ni Arnold ang kanyang ama na sumunod sa hari ng abwak. Ilang minuto lang ay natanaw na niya ang dalawa na nagtatago sa malaking puno ng santol na madalas noon natambayan ng kanyang ama. Halos dumugo ang kanyang ngipin sa pagtitimpi ng galit nang makitang nakagapos ang kanyang ina sa gitna ng tubig. Maging ang kanyang kapatid na nakalitaw lang ay ang kalahati nitong katawan. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili nang magpakita na sa kanyang harapan ang hari ng mga aswang. Hayop kan talaga! Ako ang kailangan mo, halimaw ka! Hindi mo kailangang idamay ang ina at kapatid ko! Tayong dalawa maglaban! Bakit ka naduduwag ka? Nagtatago ka sa saya ng nanay ko! Nagmamalaki ka na ngayon
Dahil tangan mo ang mutya ng lintang palay. Ibigay mo sa akin yan at saka ka magmalaki at magtapang sa harap ko. Isa lang sa kanila ang ililigtas mo. Sa sandaling pinili mo ang kapatid mo, malulunod ang nanay mo dahil may pampalubog ang kanilang mga paa na malaking bato. Huwag mo akong takuting demonyo ka! Dahil di ako natatakot sa pagbabanta mo! Sisiguraduhin ko na ikaw ang lulubog sa tubig na yan! Anak, huwag ka mag-alala. Ako magliligtas sa nanay mo. Labanan mo ang walang utang na loob na halimaw na yan. Ibigay mo sa kanyang parusang nararapat sa katulad niya. Wala siyang puso. Pati ang mga magulang ko na nag-alaga sa kanya ay pinatay niya. Gawin mo ang lahat, Arnold, para umahon siya sa tubig, para maibuhos ko sa ilog ang isang boteng langis na ito. Bilisan mo! Nagplano ka sa harap ko. Ang hininga ng mga isip niyo. Ako ang unang aatake sa inyo! Itinutok nito ang tridente sa nagtatagong sinamang Estong at Lolo Tonyo. Nasunog ang puno ng santol, ngunit nakatalo ng dalawa sa ilog dahil nasunog din ang mga damit ng mga ito. Sunod na inatake nito ay si Arnold. Hindi naman umiwas si Arnold, sa halip ay iniharang pa niya ang kanyang sandata sa apoy na tumutumbok sa kanyang kinatatayuan. Nagtagpo ang kanilang mga kapangyarihan sa gitna ng ilog na malapit sa kanyang ina. Kaya napasigaw ito sa sobrang sakit. Kaya't hinayaan ni Arnold na tamaan siya ng apoy sa kanyang dibdib para hindi masaktan ang kanyang ina. Bumagsak siyang pasadsad sa lupa at sa sobrang tuwa ng hari ng mga abwak, nakalimutan itong may binabantayan ito sa ilog at umahon ito sa tubig para lumapit sa kanya. Habang nakahiga at umaapoy ang kanyang damit, ay tiniis niya yun, lalo na nang makita niyang pumupuslit sina Lolo Tonyo at Mang Estong papalapit sa nakagapos na ina at kapatid. Nilibang niya ito at nagkunwari siyang nasasaktan, pero ang totoo, may kakayahan siyang mapaghilom ang kanyang mga sugat. Ah! Ang sakit, aray! Ang sakit ng sugat ko! Ganyan nga. Dumaing ka. Akin ang mutya. Natalo kita sa laban, kaya sumuko ka na. Ano ko, Hilo? Hindi mo ko natalo, Hunghang! Dahil naisahan kita! Buong lakas na itinukod ni Arnold ang kanyang espada sa lupa para makatayo siya at sinamantala niya ang pagkakataong nasa harap niya ang hari ng mga abwak. Isang wasiwas ng talim sa mukha nito ang ginawa niya, kasabay ng pagtalon niya ng mataas sa ere. Kasunod ng pagtarak ng kanyang espada sa mismong tuktok ng ulo nito. Napugot niya ang isang ulo ng hari. Nagwala ito na hinahawakan ng leeg na nawalan ng ulo. Saktong dumating ang asawa ni Mang Teban at umatake rin sa kanya. Pero dahil sa malakidlat niyang pagkilos, nagawa rin niyang mapugutan ito ng dalawang ulo. Lumitaw ang libu-libong linta sa sugat ng mga ito at mabilis na pinagtulungan ang katawan ng mag-asawa hanggang sa tuluyan na itong maging kalansay. Dinampot niya ang tridente na nawalan ng apoy sa dulo at lumapit sa kinaroroonan ng nakaligtas niyang ina at kapatid. Umiiyak si Aling Rona dahil sa labis na takot. Nagawa mo magtagumpay sa iyong misyon, Arnold. Salamat. Salamat sa Panginoon dahil nabigyan mo rin ng katarungan ang pagkamatay ng kaibigan ko. Maraming salamat din po sa inyo, Lolo, dahil tinulungan niyo po ako. At syempre, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at kay Diwatang Asyana. Dapat lang talaga kitang tulungan, Arnold. Kailangan mong malaman na apo ko si Rona. Teka, sandali lang po, Manong. Totoo po ba itong sinasabi ninyo? Oo, Estong. Kaya ko nga kayo tinutulungan dahil ang totoo, anak si Rona ni Daniel. Nagkaroon kami ng kasunduan ng iyong ama na kayong dalawa lang ang dapat na magkatuluyan ng aking apo. Si Daniel ang lalaking pinatay di Asyana dahil sa pagpatay niya sa mga magulang nito. Ano po ang dahilan? At hindi niyo po sinabi sa amin ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao niyo at ang tungkol kay Rona.
Si Rona ang nakiusap sa akin na ilihim sa inyo ang tungkol sa akin dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Ayaw niyang madamay kayo sa parusa ni Diwatang Asyana. Kaya ganun na lamang ang iyak niya nang malaman niya ang misyon mo, Arnold. Nang mamatay ang anak ko dahil sa parusa ni Diwatang Asyana, natakot ako na baka pati si Rona ay madamay dahil sa kanyang ama. Kaya itinago ko siya sa kaalaman ni Asyana. Hindi ba't ang parusa ni Diwatang Asyana ay kamatayan sa lahat ng pamilya ng taong nagkaroon ng kasalanan sa kanya? Kaya yon ang dahilan kung bakit mas pinili naming itago ang buong katotohanan sa kaibigan kong Diwata. Kaya po pala, madalas kayong tumulong sa amin, Lolo Tonyo. Isang ngiti ang tinugon ni Lolo Tonyo kay Arnold. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Aling Rona. Masaya itong yumakap sa kanya at humingi ng tawad sa pagtatago nito ng lihim tungkol sa matandang albularyo. Agad namang pinatawad ito ng kanyang ama at maging siya ay masaya nang nalaman niyang may lolo pala siya. Naramdaman ni Arnold ang pag-angat ng tridente mula sa kanyang palad papunta sa gitna ng ilog. Lumitaw ang nakalutang na nagliliwanag na magandang babae. Tuluyan nang nakalaya si Diwatang Asyana sa kapangyarihan ng hari ng mga abwak. Binabati kita sa tagumpay na nakamit mo, Arnold. Ipinaintindi mo sa akin ang kahalagahan ng pagpapatawad sa mga nagkakasala. Patawarin mo rin ako, kaibigang Tonyo, dahil pinarusahan ko ang iyong anak. Hindi ko naisip ang sakit na idinulot nito sa iyo bilang nag-iisang kaibigan ko. Lalo na sa iyo, Rona. Hindi ko sinasadyang saktan ang damdamin mo. Patawarin niyo akong lahat. Naranasan ko ang maparusahan nang makulong ako sa ilog na to. Napahagulgol ng malakas si Aling Rona. Damang-dama ni Arnold ng mga oras na yun ang sakit sa boses ng kanyang ina. Ngunit mas pinili nitong magpatawad dahil ang napatay ng kanyang ama ay pamilya ni Diwatang Asyana. Kasalanan ang pumatay ng mga nilalang sa paligid, lalong-lalo na ang mga nananahimik na hayop sa bukid. At aminado rin si Lolo Tonyo na totoong nagkasala ang anak sa mga magulang ni Diwatang Asyana. Nagkalamat man ang pagkakaibigan nilang dalawa, ang mahalaga ay natagpuan nila ang pagpapatawad sa pagkakamali ng bawat isa. Isang pagkakaibigan sinubok ng panahon at pagkakataon. Bilang pabuya sa pagkakaligtas mo sa akin, Arnold, ikaw na ang bagong nagmamay-ari ng mutya ng lintang palay. Maging aral sana sa iyo ang mga nangyari sa amin at sa mga hayop na nasaktan mo. Kami ang gawin mong halimbawa para hindi ka ulit magkamali. Salamat sa tulong mo. Malaya na ako at malaya na rin ang buong baryo sa mga kampon ng kadiliman. Tuluyan nang nawala sa kanilang paningin ang liwanag ni Diwatang Asyana. Ang dating maruming ilog ay naging isang malinaw at magandang batis. Nakuha ni Mang Estong ang bungo at kalansay ng ama saka inilibing ng maayos sa lupa. Habang si Arnold naman ay nagpaalam na rin sa Diwatang si Asyana sa pamamagitan ng pagwasiwas niya ng kanyang sandata sa hangin. Pinagmasdan niya ang tigkabilaan nitong talim. Kumislap yun, saka naglaho sa kanyang palad. Masaya silang umuwi sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan ay nag-aaral pa rin si Arnold sa elementarya at ipinagmamalaki niyang magsasaka silang dalawa ng kanyang ama. Ang pagpatay sa mga hayop ay isang kasalanan sa Diyos. Dapat silang bigyan ng karapatang mabuhay sa mundo nang walang pag-aalala o banta ng panganib. Napatunayan din ni Arnold na ang pagiging masinop sa pagkaing natatapon ay magagamit sa oras ng kagipitan. Matuturing magpahalaga sa biyaya ng Diyos dahil sa oras na walang-wala ka na, ang konting naiipong palay ay mahalaga kapag kumakalam na ang sikmura. Ngunit ang isa pa sa pinakamahalaga sa lahat ay marunong humingi ng tawad
sa nilalang na nagawan ng pagkakamali, mapatao man o hayop. Dahil ang bawat isa na may buhay sa mundo na nilikha ng ating Panginoon ay merong pantay-pantay na kapakinabangan sa ating ginagalawan. So yon, maraming salamat po sa inyo mga idol. Sana po ay nagustuhan niyo po ang ating kwento para sa araw na ito. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi ko po masya-shoutout ngayon. Pero pipilitin ko po sa mga susunod po na ating kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request na shoutout. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po at maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Anthony Espiritu, shoutout daw po kay Danila Balatukan, kay Marjorie, Charina, Jenna, Marge at si Kuya Mac. At lalong-lalo na daw po sa dalawa niyang kapatid na sina Sunny Espiritu at Nico Espiritu from Parañaque. Shoutout daw po Juliet Peñaranda. Shoutout po Jess Casdela from Oman. Shoutout po Donas Vlog 4709. Maraming salamat po sa inyo dyan. At shoutout po kay Rolando Oreada from Lawag. Shoutout po Joy Marie Teves from Hong Kong. Hello po sa lahat po ng mga OFW natin dyan at mga bagong bayani ng ating bayan dyan sa Hong Kong. Shoutout po Chris Alcantara. Shoutout po Bebing Yasima. Shoutout po Jaden V. Cañete. Shoutout po MGS14. Shoutout po kay Alma Naong from Angono, Rizal. Shoutout po Gemma Aquino at syempre po, shoutout po kay Milenio Batubalani. Shoutout po sa tahian ni Madam Ala at sa lahat po ng mananahi. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pakikinig. Shoutout po Glenda Renya ng Bawan. Shoutout po Mardy Suzuki 202. Shoutout po Ara Pasturan at shoutout po Marcel Burwanga from Mindoro. At syempre, sa huli po, shout out Marichu Morales. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaak. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig po ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.